Kaya hindi yan panahon eh. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa, tinawag kita mula sa mga sulok niyaon. At pinagsabihan kita, ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka, hindi kita itinakwil. Ang paliwanag, ito ngayon, tunugan nyo, talinuhan nyo mga kababayan. Sa talatang ito ay mapapansin nating ang Diyos ay may hinawakan. Sino yung hinawakan ng Diyos? Yung tinutukoy ng salitang ikaw. Kailan ito hinawakan ng Diyos? Sa panahon ng mga wakas ng lupa. Kita nyo? Nilagyan ng panahon, wala namang panahon doon. Para lang mag-lead, parang lead yan eh. Bawal yan sa husgado eh. Pagka yung isang abogado nagli-lead doon sa kanyang witness, ibig sabihin may masamang intensyon yung abogado. Gusto niyang i-fashion yung testimony ng kanyang witness doon sa gusto niyang iporma. Dapat ang isang testigo magsalita ayon sa tanong, ayon sa investigasyon, hindi dapat inililid ng abogado yon. Ito may lead eh. Oh. Sabi, sa panahon ng mga wakas, wala namang nakalagay doon sa talatang sinipi na panahon. Ang nakalagay, ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa. No? Nakita niyo mga kapatid, hindi panahon ito eh. Lugar ito. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa. At tinawag kita mula sa mga sulok niyaon. Kung titignan mo ang teksto at konteksto, ang tinutukoy lugar, hindi panahon. Ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka, at hindi kita itinakwil. Wala diyang ideya ng panahon eh. Hinawakan mula sa mga wakas ng lupa. Tinawag kita mula sa mga sulok niyaon. Lugar po yan. Kaya lang, ang gusto nilang patunugin, yan ay panahon. Kaya inilagay na nila sa paliwanag, wala sa sitas. Sa talatang ito, mapapansin nating ang Diyos ay may hinawakan. Sino yung hinawakan ng Diyos? Yung tinutukoy sa salitang ikaw. Kailan ito hinawakan ng Diyos? Sa panahon ng mga wakas ng lupa. Saang panig ng mundo ito tatawagin? Sa mga sulok niyaon. Tingnan mo, yung sulok, pinapatunog nila na ano yon, lugar. Pero yung mga wakas ng lupa, hindi lugar, kundi panahon. Ha? Sa isang talata, binibigyan ng dalawang pakahulugan yung salitang mula. Mula nga, ibig sabihin ng lugar eh. Yung isa, nilagay nila, wakas ng lupa, panahon. Yung isa naman, yung mula sa sulok. Sa mga sulok niyaon o sa mga sulok ng mundo. Tuloy natin ang pagbasa. May mga tumututol sa amin na yaon daw salitang mga wakas ng lupa, tumutukoy daw sa dako. Tama yon. Sa makatwid, isang lugar. Ang gayong pagtutol ay aming igagalang kailanmat may matibay na pinagsasaligan. Dadapot kung wala, ang gayong pagtutol, ibibilang naming isang kamangmangan. Bakit kami naniniwalang hindi dako o isang lugar ang tinutukoy ng pariralang mga wakas ng lupa? Sapagkat ayon sa siyensya, ang mundo ay hindi lapad, flat, kundi bilog. Kung ang mundo sana ay lapad, ang mga gilid niyaon matatawag nating wakas. Paano magkakaroon ng wakas na dako ang mundo samantalang ito'y bilog na gaya ng globo? Pinasok ng pilosopya na wala raw wakas ang lupa kasi globo. Kundi ka ba naman naku po, kung nag-iisip kayo mga kapatid, ang lupa sa globo may wakas dahil may dagat, hindi naman puro lupa eh. Hindi naman puro lupa eh. Napakita ko na sa inyo kahapon, ang wakas ng lupa, yung hangganan ng dagat. At ang wakas ng dagat, yung hangganan ng lupa. Kaya nga yan lugar eh. Ngayon, balikan natin yung kanilang sinasabi. Sabi, paano magkakaroon ng wakas na dako ang mundo samantalang ito'y bilog na gaya ng globo? Kaya't ang gayong pagtutol ay masasabi naming hindi ginamitan ng wastong pagsusuri. Kung hindi dako ang tinutukoy ng mga wakas ng lupa, ano ang tiyak na kahulugan nito? Hindi raw ginamitan ng pagsusuri kasi hindi dako. Yun daw panahon. Teka muna. Yang kanilang sinasabi na yan, bandang huli, aaminin nila mali yan eh. Na yun daw mga wakas ng lupa, hindi dako. No? Panahon ang ibig nilang sabihin, hindi dako. Pero ba't ang huli, kung maiipit na sila sa mga argumento ko,
tinanggap na nila. Basahin natin ang pasugo, kapatid na Alvin. Pasugo ng 1998. Nag-umpisa po akong mag-broadcast sa telebisyon 1983. Kaya itong 1998 na ito, matagal na kaming nagsasagutan ni Ka Ramos dito. Ano nangyari? Basahin natin, kapatid na Daniel, ang page 5 ng pasubo. The scriptures specify that the calling of God's sons and daughters from the Far East would begin at the ends of the earth. The expression ends of the earth pertains both to place and time. Ayan. Tanyo, nagbago na deklarasyon. The expression ends of the earth o mga wakas ng lupa pertains both to place and time. Inamin nila na place ang kahulugan nun. Kaya lang, dinuktong pa rin yung Chope and time. Ano ang batayan nila? Collins Webster Contemporary English Dictionary. Aba, ang gumawa niya ni protestante. Akala ko ba ang mga protestante ay sa demonyo? Bakit ginagamit nyo? Ang ginawa ng mga sa demonyo. Oh. Ito paliwanag ni Collins. Hindi ito paliwanag ng Biblia. Basahin natin, kapatid na Daniel. Anong kasunod? The most distant place or time that can be imagined, the ends of the earth. Bible scholar Matthew Henry affirms that ends of the earth indeed refers to both place and time. Kita nyo? Nasabi ka ni Matthew Henry na protestante, ang salitang ends of the earth indeed refers to both place and time. Sabi ni Matthew Henry. Sabi sa Collins Webster Contemporary English Dictionary, itong mga iglesia ni Manalo, pagka magigipit, tumatakbo kung kani-kaninong paliwanag. Wala silang sarili nila eh. Pero sa Biblia, mga kapatid, yung salitang mga wakas ng lupa, kadugtong ng salitang mga sulok niyaon, ang talagang gustong sabihin nun, lugar, hindi panahon. Kasi, mga wakas ng lupa, yan nyo, plural eh. Eh yung sinasabi yung end of the world, isa lang naman yung end of the world eh. Hindi naman ends of the world. Mag-isip kayo mga kababayan ko. Hindi ends of the world, kundi end of the world. Ang sabi ng mga apostol, sa 24:3, kapatid na Daniel, basahin natin sa English. Ang 24:3 ng Mateo. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming? And of the end of the world? End of the world. Hindi sinabing ends of the world. Eh, bakit nagkakaganyan kayo? Para patunugin ninyo na tama yung aral nyo, yung ends. Ginagawa nyong end para idugtong nyo sa panahon. Inalis yung S. Eh sa Biblia, mga kapatid, isang tuldok, isang kudlit, dapat wag mong aalisin eh. Eh inalis yung mga wakas ng lupa, inalis yung mga eh. Ang nilagay, wakas ng sanlibutan. Eh isa lang naman yun eh, wakas end eh, hindi namang ends. Pero ang original na nasa talata ay ends of the earth. No? Basahin natin sa English yung Isaiah 41:9. Thou whom I have taken from the ends of the earth, and called thee from the chief men thereof. Ayan. Thou whom I have taken from the ends of the earth, and called thee from the chief men thereof, and said unto thee, Thou art my servant, I have chosen thee, and not cast thee away. Ends yan eh. Pag pinaliwanag nyo, inalis nyo yung S eh. Mga wakas ng lupa. Na ang kahulugan, lugar. Kasi ang kasunod, sa mga sulok niyaon. Tinawag kita mula sa mga sulok niyaon. Lugar talaga tinutukoy dyan, hindi panahon. Kaya lang para patunugin panahon, ini-inject nila sa isip ng mga tao na miyembro nila na yung mga wakas na lupa panahon, at para mapatunog yon, babasahin yung English,
Tinanong ng mga apostol si Kristo, kailan ba ang katapusan ng sanlibutan? Ang tinatanong talaga ng mga apostol, panahon. Pero ang nakalagay, hindi ends, kundi end of the earth. End of the world. Yan ang mga hocus-pocus, mga kababayan. Sana naiintindihan nyo ibig kong sabihin. Ng pagmamali at intentional na pagliliko ng diwa ng Biblia. Ngayon, tutuloy natin yung mahaba na yon, kapatid na technician. Ano? Eto, tuloy natin, kapatid na Daniel. Ang kahulugan ng mga wakas ng lupa. May wakas ba ang lupa? Sa inyo, ang nakalagay, mga wakas ng lupa. Tapos, may wakas ba ang lupa? Inaalis yung mga No? Nakita mo, kapatid na Daniel? Opo, magkalapit lang po, nawala na kagad. Nawala na kagad yung mga. Sige, tuloy mo, kapatid na Daniel. Ang kahulugan ng mga wakas ng lupa. May wakas ba ang lupa? Mayroon. Alin ang wakas ng lupa? Ito ang ikalawang pagparito ni Kristo o araw ng paghukom. Tandaan nyo, sabi, ang wakas daw ng lupa, ito raw ang ikalawang pagparito ni Kristo o araw ng paghukom. Dito, very evident, hindi naiintindihan ni Manalo yung kanyang itinuro. Hindi yung pagparito ni Kristo na tinatawag nilang ikalawang pagparito, yun ba araw ng paghukom? Hindi po. Hindi po. Ang araw ng paghukom, pagkatapos pa ng 1,000 taon, sa pagparito ni Kristo, bubuhayin yung mga patay, yung unang pagkabuhay. Pagkatapos, ang ibang patay hindi mabubuhay hanggang makalipas ang 1,000 taon. Pagkalipas ng 1,000 taon, saka bubuhayin lahat ng patay. Saka na yun paghuhukom. Kaya yung pagparito ni Kristo na sinasabi nilang ikalawang pagparito, hindi pa yun po ang paghuhukom. Pagkabuhay pa mag-uli lang ng mga patayon. Para yung mga binuhay na mga patay sa unang pagkabuhay, maghahari pa ng 1,000 taon. Nakita nyo? Ang kamangmanga ni Felix Manalo. Ulitin natin, kapatid na Daniel, saka natin ituloy. Ang kahulugan ng mga wakas ng lupa. May wakas ba ang lupa? Mayroon. Alin ang wakas ng lupa? Ito ang ikalawang pagparito ni Kristo o araw ng paghuhukom. Mateo, Ang ginamit, 24:3 ng Mateo. Ulitin natin yung 24:3. samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? Ang katapusan ng sanlibutan, panahon yan No? At sa katunayan, sa English, ang nakalagay, end of the world. End. Hindi ends. Paano ngayon lalapat yan sa paliwanag yung mga wakas ng lupa? Wala naman sinabi dun sa sitas na ends of the world. No? Ngayon, basahin natin patuloy ngayon, kapatid na Daniel, pagkatapos nila ilagay yung talata. Ilang araw ang ipaghuhukom ng ating Panginoong Hesukristo sa buong sanlibutan. Siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan. Gawa 17:31. Kung isang araw ang itinakda ng Diyos upang ipaghukom sa buong sanlibutan, ano ang ibig sabihin ng mga wakas ng lupa? Mula sa paglalang sa mundo hanggang sa pagparito ni Kristo ay hinati sa 3 dakilang panahon. Ang una, panahon ng mga patriarka, mula kay Adan hanggang kay Moises. Ikalawa, panahon ng mga propeta, mula kay Moises hanggang sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. Tinatawag din namang panahon ng bayang Israel. Ikatlo, panahong Kristiyano, mula sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo hanggang sa kanyang ikalawang pagparito. Ang panahong Kristiyano ay hinati sa 7 peryodo o buko. Bawat katapusan ng peryodo o buko ng panahon, ito ay tinatawag na tatak. Kaya't mula sa pagsilang ni Kristo hanggang sa kanyang ikalawang pagparito, sa makatwid,
ang buong panahong Kristiyano ay nahahati sa 7 tatak. Apokalipsis 5:1-2. Sa bawat buko ng panahon o tatak, may pangyayaring magaganap sa kasaysayan ng Iglesia ni Kristo mula sa Jerusalem. Ang magiging kalagayan ng tao sa pagsamba sa Diyos matapos matalikod sa tunay na Iglesia ni Kristo. At gayon din ang mga digmaang magaganap sa daigdig. Ang ika-7 tatak, ang pinakahuling yugto ng panahong Kristiyano, ay hinati pa man din sa 7 hihip ng pakakak. Apokalipsis 8:1-2. Ang bawat hihip ay naglalaman ng pangyayaring magaganap sa mundo. At ang bawat hihip ay tinatawag na wakas sapagkat napapaloob sa ika-7 tatak, huling yugto ng panahong Kristiyano. Sapagkat ito ay 7, kaya tinatawag na mga wakas ng lupa. Sa dulo ng ika-7 tatak, doon darating si Kristo na siyang wakas ng mundo. Sa makatuwid, Ayan ang hilot, napakatinding pagliligaw sa kapwa. Alam nyo mga kapatid, yung panahong Kristiyano raw, mula nang isilang si Kristo at hanggang sa ikalawa raw niyang pagparito, yun daw ay hinati sa 7 tatak. No? Merong 7 buko. Yun daw yung nasa libro ng Apokalipsis. Yung kaninang binasa, 5 at 1-2. Basahin nga natin yung 5:1-2. Ayan ang nakalagay. Kaya mula sa pagsilang ni Kristo hanggang sa kanyang ikalawang pagparito, sa makatwid ang buong panahong Kristiyano ay nahahati sa 7 tatak mula daw sa pagsilang ni Kristo. Na? Ang binigay na talata, 5:1-2. Pakibasa natin, kapatid na Daniel. At nakita ko sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas, na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. At nakakita ako ng isang malakas na anghel na nagtatanyag ng malakas na tinig. Sinong karapat dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? Yan ang ginamit. Ano raw yung tatak na yon? Balik natin doon sa pasugo. Ang tatak daw yung nasa Apokalipsis 5:1-2. Eto, doon sa parting ikatlo, panahong Kristiyano, mula sa pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo hanggang sa kanyang ikalawang pagparito. Ang panahong Kristiyano hinati sa 7 peryodo o buko. Bawat katapusan ng peryodo o buko ng panahon, ito ay tinatawag na tatak. Aba, yun daw tatak sa Apokalipsis 5:1-2. Yun daw ang buko. Tingnan ninyo. Kaya nasasabi ko mga kapatid, matinding pagliligaw ito. Matinding invention ito. Bakit? Eto po, bibigyan ko kayo ng hint. Yun pong tatak sa Apokalipsis 5:1-2. Yung tatak, hindi po panahon yon. Pinapatunog na naman nila panahon para i-tailor nila doon sa kanilang maling presumption at ang tawag ng preconceived idea. Yun daw 5:1-2, 7 tatak, 7 peryodo o buko. Bawat katapusan ng peryodo o buko ng panahong ito tinatawag na tatak. 7 tatak sa Apokalipsis 5, yun daw ay peryodo o buko. At yun daw ay buko ng panahong Kristiyano. No? At ang panahong Kristiyano raw ay mula sa pagkasilang ni Kristo. Agad-agad mali yan mga kapatid. Alam niyo po kung bakit? Eto bibigyan ko kayo ng hint sa ating susunod na pag-aaralan. Hindi totoong buko o peryodo de tiempo ang mga tatak sa 5:1-2 ng Apokalipsis. Hindi po panahon yan na peryodo de tiempo o buko. Bakit po? Babasahin ko uli ang Apokalipsis 5:1. Tuloy mo kapatid na Daniel.
At nakita ko sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. At nakakita ako ng isang malakas na anghel na nagtatanyag ng malakas na tinig. Sinong karapat dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? At sino man sa langit o sa ibabaw man ng lupa o sa ilalim man ng lupa ay hindi makapagbukas ng aklat o makatingin man. Tingnan niyo ha, sino man sa langit o sa ibabaw man ng lupa o sa ilalim man ng lupa, hindi makapagbukas ng aklat o makatingin man. Yon. Sa versikulo 2, ang sabi, nakita ko ang isang malakas na anghel na nagtatanyag ng malakas na tinig. Sinong karapat dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? Kung panahon yan, ba't tatanggalin? Yung tatak, seal. Seal, hindi yon panahon. Seal, ang seal, pag nakasil para mabuksan mo, tinatanggal mo yung tatak. Paano naging panahon yan? Tatanggalin mo panahon? Di ba gano'n ang implikasyon nun, kapatid na Daniel? Ang sabi ng anghel, sinong karapat dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? Kung panahon yan, tatanggalin mo ba? Ay, mga kababayan ko, makikita nyo ha. O sige, hamunin yung makinig yung mga ministro nyo para makita nyo na talagang misinformed kayo. Sayang yung kapilya nyo, gaganda pa naman, no? Pero ang itinuturo nyong aral, wala sa Biblia. Bakit? Sukat pa kahuluganan nyo na yung mga wakas, mga buko. At yung mga buko, peryodo. At yung peryodo, yun yung mga tatak sa Apokalipsis. Eto. Bigyan nyo lang ako ng kaunting pag-iisip ninyo, mga kababayan. Nakakita ako ng isang malakas na anghel na nagtatanyag ng malakas na tinig. Sinong karapat dapat magbukas ng aklat to open at magtanggal, to remove, magtanggal ng mga tatak nito? At sino man sa langit o sa ibabaw man ng lupa o sa ilalim man ng lupa, hindi makapagbukas ng aklat o makatingin man. At ako'y umiyak na mainam sapagkat hindi makasumpong ng sino mang marapat magbukas ng aklat o makatingin man. At sinabi sa akin ng isa sa mga matatanda, huwag kang umiyak, narito ang leon sa angkan ni Huda, ang ugat ni David, si Kristo yan ha, ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. At nakita ko sa gitna ng luklukan at ng 4 na nilalang na buhay at sa gitna ng matatanda ang isang kordero na nakatayo, na wari ay pinatay, na may 7 sungay at 7 mata, na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. At siya'y lumapit, kinuha ang aklat sa kanang kamay niya nakaupo sa luklukan. At pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda, nagpatira pa sa harapan ng kordero. Si Kristo yon ha, na ang bawat isa'y may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyang na siyang panalangin ng mga banal. At sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw, sabi doon sa kordero, ang karapat dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan, wika at bansa. Ba, ito palang bubuksang tatak. Ang magbubukas, yung korderong pinatay. Nakuha mo ang punto ko, kapatid na Daniel? Opo, kapatid Nelly. Yung korderong pinatay. Opo. Ikaw ang karapat dapat kumuha ng aklat, magbukas ng mga tatak nito, sapagkat, yun ang dahilan, ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan, wika, bayan at bansa. So makatwid, ang kordero nito, napatay na. Napatay na. Nung kukuhanin niya yung aklat na mayroong 7 tatak na ayon sa kanila, 7 panahon o peryodo. Sabi nila, ang peryodo raw na 7 mula sa pagkapanganak ni Kristo. Abe, dito pinatay na hindi nakasama yung pinanganak siya. Nakuha mo ang punto ko, kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli, pinatay na po dito yung kordero.
hindi makakasama po yung nandodoon sa una dahil sabi nga po, 7 panahon daw po ito, 7 end o 7 buko. Dito po, yung palang kordero, pinatay na dito sa sinasabi niyo po kapatid na Eli. Samantalang ang sinasabi sa pasugo, yun daw, panahong Kristiyano, mula raw yun sa pagkapanganak ni Kristo, binubuo raw ng 7 buko o 7 peryodo mula sa pagkapanganak ni Kristo. Dito sa nasa Biblia, yung totoo, hindi imbento, yung palang 7 tatak na bubuksan, ang magbubukas yung kordero. At yung korderong magbubukas, yung pinatay na kordero. Si Kristo yun eh. No? Kaya mag-uumpisa yung pagbubukas niya pagkatapos ng kanyang kamatayan. Papakita natin sa inyo yan sa tulong ng Diyos. Yung 7 tatak, no, nabubuksan ng kordero, pangyayaring naganap pagkamatay na ng kordero o ni Kristo sa laman. Hindi kasama yung kanyang kapanganakan para patulugin ang panahong Kristiyano na bubuo sa 7 buko. Mali yan. Maliwanag po dyan, kung napapansin nyo mga kapatid, yung tatak na 7 na bubuksan ng Panginoong Hesus. Ang bubukas kasi siya wala ikang karapat-dapat magbukas nung aklat at saka nung 7 tatak nito. Kahit sa sino man sa langit, sa lupa, o sa ibabaw ng lupa, ay hindi makatingin o makapagbukas ng aklat. Umiiyak na si Juan. Sabi nung isa sa mga matatanda doon sa 24 na trono ron, huwag kang umiyak, narito ang leon sa angka ni Huda. Ang ugat ni David ay nagtagumpay magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. Alam po natin, ang ugat ni David, si Kristo, siya rin yung leon sa angka ni Huda. Basahin natin ang Hebreo 7:14. Sapagkat maliwanag na ang ating Panginoon ay lumitaw mula kay Huda na Ayun, tungkol ang Panginoong Hesus lumitaw sa angka ni Huda. Kaya nga po siya ay Hudyo doon siya nagmula sa angka ni Huda. Hindi siya nagmula sa angka ni Pablo. Si Pablo kasi nagmula sa angka ni Benjamin. Ang Kristo nagmula sa angka ni Huda. Siya yung tinutukoy na leon sa angka ni Huda. At siya rin yung ugat ni David sa 22:16 ng Apokalipsis. akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Yan. Yan ngayon ang ating bubuksan na tingnan natin ano ba talaga yung 7 tatak. Yun ba tatak na mula nang ipanganak si Kristo at pagkatapos hanggang sa kanyang ikalawang pagparito, yung matatapos yung una hanggang 7 tatak? Kasi 7 yun Basahin na natin kapatid na Daniel, ang 6:1 ng Apokalipsis. At nakita ko nang buksan ng kordero ang isa sa 7 tatak. At narinig ko sa isa sa 4 na nilalang na buhay na nagsalitang gaya ng tunog ng kulog. Halika! At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputi at yaong nakasakay dito ay may isang busog at binigyan siya ng isang putong at siya'y yumaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. Ayan. Yang salita na yan ang unang tatak nung buksan na ng kordero. Sabi ni Juan, nang buksan niya ang isa sa 7 tatak, yung unang tatak. Nung buksan niya ikayon, yung isa sa mga 4 na nilalang na buhay, nagsabi, halika. At pagtingin niya, nakita ko isang kabayong maputi. Yaong nakasakay dito, may isang busog. At binigyan siya ng isang putong o korona. At siya yumaong nagtatagumpay upang magtagumpay. Yan ang unang makikitang tatak. Unang pangyayari ba yan? Mula nang ipanganak si Kristo, unang pangyayari ba yan? Kasi kung nag-uumpisa yung 7 buko mula sa pagkapanganak kay Kristo, kung ang unang tatak nag-umpisa sa pagkapanganak ni Kristo, lalabas, pinanganak si Kristo, siya pala yung nakasakay sa kabayong maputi na may busog, may aro, no? Pampatay, lalabas. At yan na nga ang pagkakamaling mortal ng Iglesia ni Manalo, na si Kristo raw yung nakasakay sa kabayong maputi, no? At yan din ang pagkakamaling mortal ng saksi ni Jehova. At yan din ang mortal na pagkakamali ng
Sabadista na pinanggalingan ni Ginoong Felix Manalo. Na yan daw, nakasakay sa kabayong maputi na may isang busog, ay si Kristo raw yan. Diyan kasi galing si Felix Manalo sa Sabadista eh. Ito ang sabi ng Sabadista. Pakinggan nyo, Signs of the Times. Ayan. Kaya diyan kinuha ni Manalo yung buko eh. Yung periodo de tiempo eh. Ito po, basahin natin ang paliwanag o palabo ng Sabadista. Under the first seal, as we have seen, a white horse appears, whose rider is given a crown, and he goes forth conquering and to conquer. In the symbolism of the Bible, white is an emblem of purity. When David prayed for a pure heart, he said, "Wash me, and I shall be whiter than snow." So the white horse of Revelation is a symbol of the pure church of Jesus Christ at the beginning of the Christian dispensation. The doctrines of Jesus were pure. They came direct from heaven with no admixture of error or tradition. Yan, diyan nagkaroon ng ideya si Manalong Felix na nagtatag ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas na ang nakasakay daw sa kabayong maputi ay si Cristo. No? At ang kabayong maputi, yun daw ang iglesia na sila yon, mga Adventista. Yan ang kanilang doktrina. Kinalulungkot ko, wag kayong magagalit. Pati ang saksi ni Jehova, yan din ang interpretasyon doon sa 6 ng Apokalipsis. Ito naman ang sabi ng saksi ni Jehova sa kanilang libro From Paradise Lost to Paradise Regained. Sa page 182, ito po ang kanilang imbento. Revelation chapter 6 tells us of 5 horses and 5 horsemen. It is important to know what these horsemen mean. First, the Bible describes a white horse, and the one seated upon it had a bow, and a crown was given him. Revelation 6:2. This horseman pictures Christ Jesus after God crowned him king, AD 1914. Ayan, nakita nyo ha? Ang paniwala ng saksi ni Jehova, yan daw nakasakay sa kabayong maputi, yan daw ay si Kristo. Ha? Pictures Christ Jesus after God crowned him king in AD 1914. Napakakomplikadong mali itong paliwanag na ito ng saksi ni Jehova. Puntahan ngayon natin ang paliwanag naman ng Iglesia ni Manalo kung sino raw yung kabayong puti at sino yung nakasakay sa kabayong maputi. Ito mga kapatid, namana ni Felix Manalo sa Sabadista kasi nagministro ng Sabadista si Felix Manalo. Kaya lang, itiniwalag siya, sabi ng mga Sabadista. Ang sabi ng leksyon na itinuro ni Felix Manalo, leksyon ukol sa doktrina niya, ito po ang nilalaman. Ang nilalaman ng unang tatak at ang kahulugan. Pasimula, ano ang kahulugan nitong aklat na tinatakang mahigpit ng 7 tatak? Itinulad sa aklat na may tatak ang pangitain, Apokalipsis 5:1. Mga pangyayari sa panahong darating, Apokalipsis 1:19. Palulo ng aklat na pinagtularan, Ezekiel 2:9. Ang tanging makapagbubukas ng tatak, Apokalipsis 5:2, 5:22-16. Ano ang nakita ni Juan ang buksan ng unang tatak? Isang kabayong puti, Apokalipsis 6:1, Jeremias 45:3-4, Zacarias 6:2-5, 1:7. Ang puti ang karapat-dapat, Apokalipsis 3:4. Si Kristo ang tapat at totoo, Apokalipsis 19:11, 1:5. Ayan, si Kristo rin sa kanila. Namana yan ni Manalo sa Sabadista. Hindi naman katakataka kasi nauna ang Sabadista sa Iglesia ni Manalo. Ang nakakalungkot, nagkahawa-hawa, Sabadista, saksi ni Jehova, Iglesia ni Manalo, si Kristo raw yung nakasakay sa kabayong maputi.